Pamilyar ka ba sa istorya ni Icarus sa Greek mythology? Siya ang anak ng isang craftsman na si Daedalus na kinulong sa isang tore malapit sa dagat. At sa kwentong ito, gumawa sila ng pakpak gamit ang mga balahibo ng ibon at beeswax para makatakas. At sa kanilang paglipad, lumapit ng husto sa araw si Icarus dahilan para matunaw ang kanyang mga pakpak. Pero anong kinalaman nito sa istorya natin ngayong araw? Tayo nang lakbayin ang himpapawid, mga teknolohiyang may kinalaman sa paglipad, ating sasabayan. Pangarap mo rin bang makalipad? Don't worry, because your dreams can turn to reality. Pero hindi to kwentong Icarus ha. Kaya naman tayo na DOST Barkada sa panibagong learning adventure sa mundo ng siyensya. Siguradong walang iwanan sa ere. Dito sa Experto. Sa ancient civilization, kagaya ng mga Griego, ang paglipad ay isang malaking misteryo. Nababalot lamang sa mga kwento ang iba't ibang istorya. Kaya naman, ganun na lang ang fascination ng tao sa paglipad. Pero ang dating konsepto lamang, unti-unting nabigyan ng buhay. Taong 1783, nagkaroon ng eksperimento ang Montgolfier brothers sa Versailles sa France. Ito ang kauna-unahang aerostatic flight sa buong mundo. Ito ang klase ng paglipad na nakadepende sa buoyancy ng gases, kagaya ng hot air balloon. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang teknolohiya na ang nagawa upang makalipad ang tao. Pagpasok ng 19th century, ang tinatawag na Golden Age of Aviation mula sa mga wood and fabric biplanes hanggang sa maging streamlined metal monoplanes. Pero ngayon, abot kamay na ang paglipad. At ano nga bang siyensya sa likod nito? Para sagutin yan, isang certified expert mula sa De La Salle University ang ating makakasama. DOST Barkada, makakasama natin isang profesor mula sa Mechanical Engineering Department sa De La Salle University, Philippines. Makakasama natin si Doc Alvin Achua. Hi, Doc. Hi, AJ. Kamusta po? Okay naman, okay naman. Ano po ba yung fundamentals of science in flight? AJ, no? Ang fundamentals ng flight is, yan talaga, no? Full of aerodynamic theories. Ang aerodynamics ay ang paggalaw ng mga bagay sa hangin. O di kaya, kung paano gumagalaw ang hangin sa palibot ng isang bagay. Kung meron tayo isang eroplano, kung gusto natin siya paliparin, kailangan tayo mag-produce ng lift, ang tinatawag na lift. Kasi yung eroplano ay mabigat. No? So, kailangan natin mag-produce ng lift para ito ay umakyat, papunta ng himpapawid. No? At ginagamitan natin yan ng truss. Na yung truss, ito naman yung nagtutulak sa eroplano para siya ay gumalaw at ginagamit yung kanyang mga wings, yung kanyang mga pakpak para mag-produce ng lift. At alam nyo ba, DOST Barkada, etong si Dr. Chua halos 3 dekada na nagtuturo dito sa DLSU. At saan kaya nakafocus ang kanyang pag-aaral? Matagal na akong nagtuturo dito sa De La Salle, no? Higit na 3 dekada na, no? So nagsimula ako talaga sa pag-aaral ng mechanical engineering sa aking pagiging bachelor's degree, no? At kumuha ako ng aking master's at kumuha ako ng PhD. Ang dami ko nang nadaanan na iba-ibang klaseng research. Pero ngayon, ako ay na-focus ngayon sa tinatawag nating drone research. Ang drone research o mas kilala bilang Unmanned Aerial Vehicle Research ay pag-aaral at pag-develop na application ng drone technology. Maraming aplikasyon ng drone sa buhay ng tao, kagaya na lang ng photography and videography, mapping and surveying, disaster response and relief, security and surveillance, at marami pang iba. Pero DOST Barkada, paano ko ang lahat ng ito posible sa iisang drone kit? Presenting
ang X-Lipad Dream System. In 2009, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-form ng aming research group dito sa De La Salle University. Naging mapalad kami ng 2016, napasama kami sa tinatawag na DOST Road Mapping. Ito yung pagpaplano kung paano ide-develop ang drone dito sa Pilipinas. At gusto natin maging una sa magde-develop ng drones. Ang X-Lipad Dream System ay ang kauna-unahang educational drone in the Philippines. Bakit? Dahil bukod sa matututo kang magpalipad, ikaw mismo ang bubuo ng sarili mong drone. At dahil ikaw mismo ang bubuo, maaari kang maglagay ng iba't ibang module at sensors na sa tingin ninyong mas makakatulong sa paggamit ng ganitong technology. DOST Barkada, ngayon naman ay kasama natin si Sir Leo, isa ring profesor dito sa De La Salle University para turuan tayo kung paano nga babuuin ang X-Lipad. So meron tayo dito nga pre-built na drone at tutulungan tayo ni Sir Leo kung ano pa nga ba yung ibang gamit na pwede nating ilagay dito o yung mga dapat ilagay. So Sir Leo, simulan na natin. Ano po ba itong mga tools na ito? Okay, so umpisahan natin dito, no? Ito yung katawan ng drone. So this is a quadcopter. So makita natin merong 4 na sangay, okay, na kung saan ilalagay mo yung mga motor mamaya. Pero dito sa pre-built natin, actually, nandito na yung utak o yung microcontroller ng drone, which is ang tinatawag natin yung PIPSOC. Okay? So dito papasok lahat ng signal coming from your remote control, and of course, siya yung magpaprocess, siya yung magpapadala sa mga. Sunod naman nating ilalagay ang mga motor. Ang mga motor na ito ay umiikot ng clockwise at counterclockwise. So basically, actually, 2 sa motor, 4 yung motor natin, 2 sa kanila, iniikot ng clockwise, tapos in a another direction. Okay, tapos yung isa naman ay clockwise direction in another diagonal position. Kasi dahil sa ikot ng mga yon, yun ang mag-aangat ng drone. Tapos depende kung ito malakas ang ikot, ito malakas ang ikot, ibig sabihin tataas siya, papunta siya sa kanan. Kapag naman gusto mo pumunta sa kaliwa, ito namang nasa kanang kamay ko ang patataasin mo ng speed ng motor. So ibig sabihin, tataas to, pupunta sa kaliwa. So ganun ang theory or logic behind the flying of a drone. Sunod naman nating ilalagay ang propellers, receiver, at iba pang parte ng ating drone. Sa pagbuo pa lang ng drone, ibang klase enjoyment na agad ang makukuha mo. Paano pa kaya kung papaliparin na natin ito? Ngayong ang buo na natin ng X-Lipad Dream System, susubukan naman natin siya paliparin dito sa bench testing. Kasama pa rin natin si Sir Leo para turuan tayo kung paano gamitin ito. Okay. So, ito yung next step talaga natin, bago natin paliparin sa labas. So, ang pinaka-main purpose nito is, of course, again, safety. We go back again to safety. So, para alam natin kung tama ba yung motor na nilagay natin sa tamang posisyon at saka tama ba yung pagkakalagay natin ng propeller. Okay, so yun yun. So, syempre, again, we need to power it up. Okay. Sige po. Thank you. Yan. Okay, so after power it up, so ngayon, next natin is i-activate naman gamit yung remote. So pagka-activate, gawin lang natin to. Okay, makita natin, solid na yung color blue. Okay. Ayan. Ito, itataas mo lang yung throttle para umangat yung drone. Okay. Okay, so kung gusto natin kumaliwa, gusto natin paatras, gusto natin humarap pa kaliwa, pa kanan pala, so humarap pa kaliwa. Ayan. So tapos, papahan na lang natin dahan-dahan. At syempre, Diyos ni Barkada, dahil curious tayo, papayag ba tayong hindi natin to susubukan? Okay, ready? Dahan-dahan taas. Okay. Sige pa. Sige pa. Yun. Pakanan. Kaya naman, thank you
ulit, Sir Leo. Kaya naman sa lahat ng mga DOC barkada natin na gusto rin subukan to, make sure na ang unang-una ay safety talaga. Kasi dahil hindi biro, no, pag natamaan ka niyan. Susunod sa Expert Talk, another fun way to learn science, lilipad na. Ang aerodynamics ang pumapailalim sa fluid dynamics. Kadalasan itong ginagamit sa pag-aaral tungkol sa mga paglipad ng ibon, pag-aandar ng kotse, at paglipad ng mga eroplano. At speaking of ibon, alam nyo ba sila ang tinaguriang nature's best aviators? Tama ang narinig nyo, DOC barkada. Dahil ang mga ibon ay designed specifically para dito. Lahat ng features nila para sa paglipad. Kagaya ng agila, na kung lumipad, sobrang tayog. Ginagamit nila ang kanilang malapad na pakpak upang makapag-generate ng lift. Ang agila ay may pakpak na umaabot na 6 to 7 feet. Mas mahaba ito kumpara sa kanilang katawan na karaniwang umaabot ng 3 feet. At dahil mas mahabang pakpak nila kumpara sa katawan, nagkakaroon ng mataas na wing loading. Importante ito sa paglipad ng mga agila dahil less effort na ang kinakailangan nila upang iangat ang kanilang katawan. Isa pa sa nakakabilib na katangian nila, ang kanilang mga flight feathers. Ito ang nagbibigay ng lift, stability at control sa kanilang paglipad. Kaya kung inyong mapapansin, kapag nasa ere ang mga agila, bihira na nilang kinakampay ang kanilang mga pakpak. Dahil sa mga amazing features ng mga ibon sa paglipad, nagsilbi silang inspirasyon para sa mga disenyo ng mga makabagong eroplano. At speaking of eroplano, syempre, sasakay tayo sa isa. Kasama ang DOC barkada natin na si Kuya Ian Garcia, tayo ng... Teka Kuya Ian, hindi naman tayo kasya dyan. Nag-start ako sa RC around early 90s. Na-influence kasi ako ng father ko kasi nung young pa lang ako, nakikita ko na siya nagbi-build ng plane sa bahay. Tapos, ano pa siya, nagtatrabaho pa siya for an airline. Tapos, we live near the airport. So, everyday nakakarinig ako ng airplane, na-amaze ako na lumilipad sila. Na paano sila lumilipad, nakaka-curious ako eh. At alam nyo ba, etong si Kuya Ian, dati ring aircraft mechanic. Right now, I fly at least once a week sa Baradas Airfield sa Tanawan, Batangas. Before, medyo often, at least nakaka-twice a week ako, pero syempre, with the family and ibang mga kailangan gawin, I try to fly every Sunday. Kung ang drone lumilipad sa pamamagitan ng vertical lift, ang mga remote-controlled air o RC plane kinakailangan ng take-off. Kagaya rin ng totoong eroplano, kailangan itong bumuelo para makapag-lift. Ano-ano nga ba ang mga parts ng RC plane na tumutulong dito para makalipad? So, basic parts ng RC plane or RC hobby, syempre you need the remote. Ito yung ginagamit niya sa pag-control ng plane itself. Then, basic parts ng airplane. Obviously, this is the propeller. May engine siya sa loob. This is a gas engine. And fuel tank natin. Ito yung may battery siya. Yung battery natin, nagpa-power sa receiver. So, ito yung transmitter mo, ito yung receiver. Siya yung tumatanggap ng signal na in-input nyo. Then, this is the servo. Ito yung nagpapa-move sa mga controls mo. Mayroon rin itong aileron, ito ang nagiging kontrol ng eroplano sa tilt at side-to-side movement. At ang rudder, makikita sa likod ng parte ng eroplano. Nagsisilbi itong control naman kung left or right ang direksyon ng eroplano. So today, try natin i-fly itong smaller RC plane ko and try din natin mag-tricks ng onte.
Siguro for the kids right now, masyadong nai-involve sa gadgets, sa digital world. Sana matry nila itong hobby na to, even without flying, at least yung building for planes. Kasi they will learn to design their own planes eh. Kahit weird yung itsura, or may mga favorite planes sila from the movies, matututunan nila yung technical side, bakit lumilipad yung plane, and maybe sa future maging career. Diba? Pwede sila baka na-inspired sila maging pilot, or aircraft mechanic, or anything related sa aviation. Pwedeng historian din ng aviation. Okay, so naisip nyo na mag-start. Actually, hindi siya ganun kamahal. Kasi when I started, tinuro sa akin ni Papa, gumamit ng mga recycled materials. Popsicle sticks, barbecue sticks, yung mga styro from mga fruits. Yun ang ginagamit namin before kasi nag-start naman kami, wala man talaga kaming pambili. As long as it's light and sturdy yung pagkakagawa nyo, makaka-fly yan. Magagawa nyo yung RC plane na gusto nyo. Then start from there. If you enjoy it, tuloy nyo lang. Andito naman kami mga seasoned hobbies ng RC. Lapit lang kayo sa willing kami mag-help. Sa aming pagbabalik, matuto at mag-enjoy sa aming experiment. Ang siyensya sa likod ng paglipad, hindi lang natin makikita sa mga drones at remote-controlled airplane. Pwede rin natin itong pag-aralan kahit na nasa bahay lang. At para samahan tayo sa ating susunod na activity, makakasama natin ang isang vlogger na engineer rin. Hi, I'm Victor Villafuerte and I'm the founder of Keep Up Education. So yung idea for Keep Up started actually noong 2017 pa. I was a student council and inassign ako sa project na gumawa ng videos for UP engineering students. Keep Up is a play on words na keep up or makasunod. Kaya nga yun yung mantra na gusto naming i-portray. Pero Dios di Vergada, hindi tayo magko-compute ng mga engineering problems ha. Kung hindi, gagawa tayo ng paper planes. And ngayon, babalikan natin ang isa sa mga activities na sure akong nagawa nyo na nung bata pa kayo. And yun ay ang paggawa ng paper airplanes. Pero teka, hindi lang ba sa eroplano papel ang gagawin natin? Dahil gagawa rin tayo ng launcher para dito. Gagamit tayo ng construction paper, board paper o kahit anong matigas na papel, rubber band, at stapler. So, step 1, ang gagawin nyo lang is i-fold nyo yung corner na ito papunta sa kabilang side and make sure na maayos yung pag-fold natin kasi nakaka-apekto ito sa flight ng ating paper plane. And make sure na gawin nyo rin siya sa kabilang side para makagawa kayo ng X. Ngayon na nakagawa na kayo ng X, ang next step dyan is gamitin nyo yung X as guide para i-fold naman yung corner na ito sa ganitong paraan. So again, i-line up nyo yung pag-fold nyo sa nagawa nyong X previously. Again, gawin nyo ulit siya sa kabilang side. Pagkatapos ito, itutupi ang top part ng ating papel papunta sa gitna. Siguraduhin nakalinya ito sa triangle sa magkabilang gilid. Sunod ulit na itutupi ang magkaibang side ng papel papunta sa gitna, kagaya nito. After that, kukunin nyo yung top part ng paper and itatalk in siya sa na-fold nyo kanina lang, like this. Pwede nyo nang i-fold yung paper natin in half and sa step na ito, makikita nyo na nagpo-form na yung ating paper airplane. And then after that, gagawin na natin yung kanyang wings. So how do we do that? I-fold nyo lang yung part ng wing niya
sa ganitong paraan. And ang importanteng step dito is dapat yung triangle part ng ating plane ay fully makover. Ayan, tapos na ang ating paper airplane. Sunod naman natin gawin ang launcher. Gamit ang board paper, itutupi lang ito sa gitna. Kunin ang magkabilang dulo at itupi naman papunta sa gitna. At isa pang tupi galing sa labas. Next, gamit ang stapler. Ididikit natin ang rubber band sa taas at gitnang parte ng ating launcher. Para sa mga bata, siguraduhin may gabay na magulang o nakakatanda sa paggamit ng stapler. Ang last step is kunin nyo yung rubber band and i-extend siya sa dulo ng ating launcher like this. And ayan, tapos na natin gawin yung ating plane and launcher. I think ready na tayo para i-test siya. So bakit nga ba lumilipad ang mga paper airplanes? Ito ay dahil sa tinatawag natin na lift. Kapag sasalubungin niya yung wind, ang magiging behavior ng wind ay susundan niya yung shape ng ating wing. At dahil pinupush yung hangin pababa, dahil sa Newton's third law of motion, meron din tayong equal and opposite reaction ng wind at yun yung naglilift ng plane pataas. Ang paglipad, hindi na lang alamat. Dahil sa agham, teknolohiya at inobasyon, at gamit ang malilikot na isip ng mga certified expert, kayang-kaya na natin lakbayin ang himpapawid. Mula sa drone, You to study, no? Kung kayo ay nag-aaral, no? At pag gawin ninyong maganda ang iyong mga kumbaga study well, no? But at the same time, go for your passion. mga eroplanong abot kamay, hanggang sa mga simpleng activities na pwedeng gawin sa bahay, lahat ng ito may siyensya na patuloy na nakakatulong sa ating mga buhay. Huwag kayo matakot sa pag-aaral ng science and technology and understand na maraming aspects sa buhay na actually gumagamit ng concepts ng science and technology. And hopefully, yung fact na iyon ay makapag-drive pa sa inyo to really improve or innovate on how things work. Kayo rin ay mag-aral ng sarili ninyo. Huwag kayong basta na lang aasa sa eskwelahan, no? Kung ano yung tinuturo ng teacher ninyo. You have to be lifelong learners, meaning you have to learn on your own the things that you would like to do, and at the same time always pray to God that this is the direction that He wants you to be, and definitely God will guide you in all of your endeavors. Abangan kami ulit sa susunod na linggo para sa panibagong learning adventure sa mundo ng siyensya. Ako po si AJ Castro at sabay-sabay tayong matuto dito sa Expert Talk.